Sabi niyo, ang arkitekto nitong drug war si Rodrigo Duterte. Pero ang nag-implement nito, at alam naman to ng mga tao, si Bato de la Rosa, nung PNP chief siya. Ano yung mga tumatakbo sa isip niyo nung siya mismo yung nakaupo doon sa kabilang banda? Siya na isang senador, very powerful, and he was asking all these questions. And to be honest, he was badgering some of you with these so-called questions. Ano yung tumatakbo sa isip niyo nung nangyayari yan? Ibang klaseng animal to. Sorry for the word, ha. Ibang klaseng tao to. Yung, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yon, Christian, yung dalawa eh. You're familiar with encyclicals, the loss of the consciousness of sin and or the banality of evil. Yung wala nang kinakatakutan na basta nandito ako, nasa poder ako, basta kriminal, papatayin ko. Yung pagpapahalaga sa buhay, wala eh. Hindi ko nakita yun eh. And obviously, he was presenting himself so defensively at urong-sulong. Urong-sulong. At sabi ko, you're doing a good job. Sabi ko, anong punto dito, no? Anyway, that is his opinion. Pero sigurado ako na dadating yung panahon niya, no? Ngayon, pwede ko sabihin na mag-file kami ng kaso, we will. And he will be one of those nahahablahan. Dito po yan sa korte sa Pilipinas or mas may pananalig kayo sa ICC? At the moment, ang direction po natin ICC. At the moment. Pero kung mag-iiba din ang political landscape at magpupursige ang administrasyong Marcos na usigin talaga to, ay handa kami makipagtulungan sa tuwina. Nga eh. Pero kasi nga, I was thinking, I don't know whether you agree with this observation, na kahit on paper you were given the chance or you were supposed to be given the chance to articulate and to share your narratives doon sa pagdinig na iyon, I thought the stocks were against you. The odds were against you. Kasi nandun yung mismo isa sa mga pinagbibintangan eh. Si Bato de la Rosa. Isa sa mga inaakusahan dahil siya nga nag-implement ng drug war. Tapos siya ngayon nasa posisyon para pagtatanungin kayo at depensahan yung sarili niya. Kasi doon pa lang sa opening statement niya, maliwanag na kung anong tone eh. Diba? Nagsalita si Bongo, si Bato, si Tolentino, yung pag-aabogado niya rito kay Duterte clearly. So doon pa lang, nakaramdam na ba kayo na parang mali yata itong pinasok namin? Nung nakita ko yung mga personalities na yon at nung pumasok na yung Verdugo ay sabi ko parang yamado, parang tagilid. But para sa akin at para kay Randy and in fairness kay Senator Riza and of course with former Senator Laila and Chel, ay meron kami mission eh. Meron kami mission. So even if it's against all odds, I will and we will pursue that mission of telling the public, the committee of what we know, what we're doing, and what we intend to do. Isa pa rito, naalala ko nung tinatanong ni Bato si Randy de los Santos, yung tito ni Kian de los Santos. Diba may nabanggit din si Mr. Randy na tinanggal siya sa trabaho, nahirapan na siya magtrabaho dahil natatakan siya na siga-siga doon sa lugar nila kasama ng tatay ni Kian. Tapos medyo nagulantang ako, yung nagsalita si Bato na nirecount niya yung kinuwento sa kanya ng pulis. Kung bakit nila napagtanto di umano nasangkot sa droga yung tatay ni Kian. Tama ba ang recollection ko, Father? Ang binabanggit niya, kasi pag tinignan daw yung muka, pati yung bibig, mukhang addict. I mean, maninira tayo ng reputasyon dun sa ganong impression. E di kawawa pala yung mga pangit, Father. Pwedeng sabihan na addict na otoridad. At pwede nang itokhang. Yun ang ano ko dyan eh. Sabi ko, that was ridiculous eh. In so many levels. Totoo yun. Christian, ay naniniwala ako doon sa paninira ng puri batay sa lalo na sa ganong klase na ikaw may otoridad. Mano man lang na alamin mo
yung katotohanan, tignan mo ng maayos dahil ikaw may kapangyarihan eh. Pero taliwas nga eh. Ang kanilang konsepto ng kapangyarihan ay hindi nga yung tapat at ganap na paglilingkod eh. Bagkus brute force, puwersa, at it's, hindi ko alam kung how I would word it, but it's definitely hindi tama. Hindi tama ang kanilang pamamalakad. Siguro nakagisnan nila yung Davao. Kung anong ginagawa nila sa Davao, pwede rin dito. And ganun nga nangyari. Mm. Father, anong tugon niyo rito? Kasi ito rin naman yung naratibo nila Duterte, nila Bato. At nakikita ko rin yung mga comments dito ng mga taga-suporta nila, pati ng mga trolls. Ano bang problema nyo? Puro addict naman yung pinagpapatay. Gusto nyo ba maging narco state tayo? Ano yung tugon nyo? Ito yung madidinig nyo? Na hindi naman first time yung madinig ito, I'm sure, no? Mga addict naman yan eh. Bakit ba nagre-reklamo kayo? Mukhang pinoprotektahan nyo pa yung mga addict. Ano yung tugon nyo sa ganong pagtingin? Unang-una ay yung kwento na ginamit ng Administrasyon Duterte ay ito na nga, mga addict yan, mga yan. Pero ang problema sa mga naniniwala at ayaw ng lawak-lawakan ng kanilang pananaw ay sana man lang matignan nyo suriin nyo yung totoo na hindi lahat ay addict. Hindi lahat ang addict. Pangalawa, ganun din yung narrative na nanlaban. Hindi lahat nanlaban. Meron man siguro kakapiraso. Pero pangatlo at pinakamahalaga, kung addict ba, dapat ang patayin. Paano yung addict sa sex? Paano yung addict sa libro? Yung addict sa cellphone? Di ba? Lahat naman ng tao ay merong compulsion, pero hindi ibig sabihin. Isa pa ay... Father, sorry pwede ba dagdagan? Paano yung addict sa kapangyarihan? Paano yung addict sa kapangyarihan tsaka sa salapi? Baka maraming politikong tamaan dyan. Yun ang pinakamalala. Yun ang dapat ikulong. At hindi naman tayo pwede humatol ng bitay, ano? Pero yun na nga sinasabi natin na hindi lahat ng sinabi ng isang presidente ay totoo at dapat gospel truth at dapat paniwalaan. Nakakalungkot sa mga makababayan natin, yung mga nakikinig ngayon, hindi kayo mangmang, huwag kayong magpatanga. Dahil meron totoong kwento na dapat suriin at alamin. Buksan naman natin ang ating mga kaisipan sa mga kwentong ito. Hindi ito gawa-gawa at totoong buhay ito. At kaya dapat respetuhin natin. Okay. Father Flavi, maraming salamat po. Nakakawalan ko na po kayo dahil alam ko masama yung pakaramdam ninyo. Ito nga pala, sorry. Panghuli na lang. Kasi public naman yung kwento ninyo, no? Yung inyong journey from drug addiction. Diba? Ay, buti na tanong mo yan. Yeah. Kasi nakita ko ngayon, ginagamit na naman against you, no? Briefly nga, sorry okay pakawalan. Konting kwento nga, dun sa inyong journey. Opo. Yeah, someone made a TikTok na kanina na may nagpadala sa akin. I started drugs at 15. Mga 15, 16 years akong in my recollection gumamit. And nag-relapse ako when I was in the seminary for a night or two. Tanggap ko yon, inamin ko yon sa ABS-CBN, sa programa ni Father Jerome Marquez at one time when I was ordained, no? So 15 plus 15, that's more or less 30, and I was ordained at 2006. That makes me 36 years old when I was ordained. And it's also isa siguro dahilan din, Christian, kung bakit pinilit ko inilagay ko yung sarili ko dito sa laban sa gera laban sa droga, sapagkat nakita ko na kung ako yung nakapagbago dahil tinulungan,
kinalinga, itong mga taong sinasabi nyo na addict, sinasabi nila na addict, dapat tulungan, hindi dapat pasabugin ang bungo. At siguro, iduktong ko rin, from my own study, doon sa hanay natin, na nung 200 pa sila, kasi ngayon 312 Nung 200 pa sila, tinanong ko sila mismo, ilan ang may drug history? Umami naman, 120. Pero meron 80. So meron 80 ang walang kilalaman sa droga. So itong mga 120, tinulungan natin. Tinulungan natin na ma-rehabilitate at yung kanilang mga kaanak na nasa target list pa. Kaya ang mensahe, lahat tayo galit sa droga. Pero ang buhay dapat pagpahalagahan. Hindi dapat bastusin. Lalong higit, kitilin ng tao. Okay. Maraming salamat, Father Flavie Villanueva, SVD. Thank you for joining us again dito po, no? Ingat kayo. Napakabigat po ng trabaho ninyo. And I think kailangan talaga malapit sa Panginoon yung gumagawa ng ganyang trabaho dahil pasan-pasan nyo yung lahat ng trauma at emotional baggage, no? You cannot avoid that, Father. I can only imagine. Ayan. Salamat, Christian.